Simula May 18, bawal ang paggamit ng cellphone at panonood habang nagmamaneho. Darito unang balita ni Von Aquino. Von? Yes, Iga, nagkakaisa mga pasahero pati na yung mga driver sa peligrong na idudulot ng paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Pero paano naman kaya yung mga Grab at Uber drivers na gumagamit ng smartphone para makakuha ng pasahero? Nelson Baldisimo. Pabor ang mga driver na katulad ni Nelson Baldisimo sa Anti-Distracted Driving Act. Hindi lang naman daw kasi kapakanan nilang mga driver ang nakasalalay dito kundi ang mga pasahero rin. Dapat naman talaga yan para iwas disgrasya. Agree naman kami lahat doon kasi marami na aksidente. Ang mga driver naman ng mga Transport Network Vehicle Service tulad ng Uber at Grab na kailangan gumamit ng cellphone para malocate ang kanilang pasahero, wala rin daw problema sa batas na ito. Hindi naman kami nagagamit ng cellphone habang nagdadrive. Pag may nag-book naman sa amin, natabi kami. Ang mga pasahero natuwa na ipatutupad na ang batas na ito. Batid daw nila ang peligrong maidudulot ng paggamit ng cellphone habang nagmamaneho ang driver. Makakaiwas sa aksidente, sa mga sakuna sa karsada. Minsan mabagal yung takbo, hindi mo makakuha, bigla magpipreno kung mayroong dadaan. Much better ko i-report siya sa LTFRB. Tama, yun, para at least ma-monitor din kung sino yung mga drivers na hindi sumusunod sa policy. Ang Anti-Distracted Driving Act ay ipatutupad sa May 18. Kabilang sa ipagbabawal habang nagmamaneho ang pagtawag at pagtanggap ng tawag, paglalaro ng electronic games, panonood ng pelikula at iba pa. At di lamang mga driver ng kotse at mas malalaking sasakyan ang saklaw ng batas, kundi pati na mga nagmamaneho ng habal-habal, trolley, pedicab, bisikleta at iba pa. Maaring magmulta ang mga mapapatunayang lumabag dito ng mula 5,000 hanggang 30,000 piso depende sa minamanehong sasakyan. Igan, sa mga oras na ito ay patuloy yung pagdagsa ng mga pasahero dito sa MRT North Avenue Station. No? Pasado 5:00 kanina, umakyat tayo para tignan yung sitwasyon doon sa itaas. At medyo mahaba na talaga yung pila ng mga pasahero sa cashier, pati na rin yung pila doon sa mga sumasakay sa mismong tren. Samantala, Igan, tingnan naman natin yung sitwasyon ng traffic dito sa EDSA. Dito sa southbound lane ay may konting pasisikip lang pagdating dito sa lane malapit sa entrance ng istasyon dahil doon sa mga bus na nagbababa ng mga pasahero. Pero doon naman sa ibang lane, nitong southbound ay maluwag naman at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Yun naman ang northbound lane nitong EDSA ay maluwag din sa mga oras na ito. At yan muna ang latest mula rito sa MRT North Avenue Station. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Von Aquino.